O sige, ano lang, just siguro a recap of what happened last week. So ayun, 'di ba last episode we have Toph as our guest, and then yung mga letter senders natin talked about virginity na iniwan. I mean, giving up virginity tapos iniwan. Tapos may nag-confess about friends daw niya na ahas. And then another about toxic GC dramas. And then yung nag-trending na standards, di ba? Standards versus jowang-jowa moments. So ano ba yung dapat i-prioritize? Yun lahat pinalbos ni Toph. And then of course, for tonight's episode, our green flags versus red flags. So the litmus test of relationships. Tonight we're going to dissect those together with our special guest, who's not just hot and smart but very organized. Again, let me reintroduce the head of events ng Bini Community, the one, the only, our Chris Aquino. Ganda lang, Ken Macatigos. Ayun. Hello! Thank you, Daddy Jeff, for inviting me. Di ba? Diba? Anyway, good evening, Kanini. This is your ultimate green flag babe and your one and only head of events, Ken. So, wala naman na kayong ibang heads of event kundi ako lang naman. So, Totoo. again, diba? I would like to welcome everyone watching sa ating Live. Facebook Live, yes. Yes. Ayun. For our Facebook Live. For the newest episode ulit, green flag, red flag, the litmus of test relationship, kung saan malalaman ba natin, green flag ka ba or red flag ka? Diba? Ayun. Yes, correct. Malalaman natin yan. And of course, one ask or question I'd like to check on you, Ken. Excited ka ba tonight? Well, of course. So, sobrang excited, my God. Kinakabahan na talaga ako. Oo nga. Anyway, nakalimutan nga natin i-set correct yung audio, di tayo narinig kanina. But yeah, we should be good. Ito, tanong ng mga audience natin. Earlier, may nag-ask, may mga manliligaw na ba si Ken? Especially na last episode na splook na si Ganda lang, ikaw pala yon. So, redeem yourself this time, Ken. Actually, hindi talaga ako eh. Dininay ulit. Paninindigan ko talaga na hindi po talaga ako nag-send ng letters. But anyway. May manliligaw ba? Go back to your questions. Meron at meron. Ay, mga 5. Ay, ganda nga, mga 5. Diba? Sana 5 actually sila, diba? Ang tanong, dating. ay, okay, hindi naman orgy, no? Joke. Hindi naman. Okay, sige. Sinito lang ba ang, standard mo or 5'7" lang ba? Hindi ba pwede kahit 5 feet? Parang kalahating ng height mo, no? Tapos 7 inches naman. Nag-iisipan. May second opinion pa naman. Ay, may second opinion. Okay, of course. So, nag-iiba din yung standards. Hindi ibig sabihin na yun lang yan. We'll see. We'll get there. Depende kung sino makakarating sa finals, no, ng 5 yon. Anyway. Pero nakaprayo yung mga chinito at matangkad at maputi, di ba? So, yun na nauna sa lista. Ay, ganda naman. May chikinini yan si Kenong nakaraan. Ay, hala, patingin. Ay, wala talaga. Wala kayong makikita. Sige. Alright, so Ken, since tonight is episode 4 and our last, ay, hala, wala na pala to. Yes, this is our episode 4 and you are here, pinaunlakan mo yung ating invitation and you are the queen of all media games included. Magpapa-trivia tayo. And of course, trivia with winners, and our winners will win prizes. So they will win GCash prizes. So let's warm up with a little trivia. Pabilisan, patawanan, paril tokan. Sige, let me open my tool. And then guys, yung trivia natin, kailangan ng cellphone. If you have a secondary phone, you can use it para makapag-join kayo sa trivia. First time kasi to, sorry na. Sige, para next time, alam na natin anong gawin dito.
Okay, dito ako sa kabilang screen. O, ayan, nag-join na sila. We have Melvin from Pinya, Alj, Santi from Pinya. If you can also enter your tribe, Alj. Sige, how about the rest? Join kayo. Easy Lab Lab. Sige, let's wait until 8:15 para makapag-join lahat. We have Ayan. Sige. Again, may GCash prizes tayo para sa mga mananalo. Joward, Bacardi. Sige. Sige, www.kahoot.it tapos enter nyo 3904871 or pwede nyo scan QR code. Tanong ko lang, nakapag-multitask naman no yung iba? Sige, okay lang. Basta na-acknowledge na lang natin. Okay lang, ma-acknowledge lang naman si Gray. O, you can just put Gray Chan. Pwede na yan. Si Aljon ba to? Yeah, si Aljon, yes. Basta ma-recognize lang natin yung mga players. Joward, Bacardi, Tyler. Okay, sige. Okay, ito na 2468. 8 lang mga nag-join. CJ, Pinya, Gray, Bacardi, okay. Sino pa? Baka may mag-join pa dyan. Okay, winners natin, mananalo ng GCash. Ikaw, Jace, are you joining or not? AJ, Al, Santi, okay. Sino pa? Pwedeng mag-join. Yan na ba lahat? Okay, JP, Pinya Colada. Jace, ayan. Sige. So guys, FYI lang ha, since may delay sa live, focus kayo dun sa Kahoot na phone, sa phone ninyo, kasi dun mag-a-appear yung question. So may delay yung live, but focus kayo dun sa question sa phone screens nyo para hindi mamali. Okay, sige. In a few minutes, seconds, let's start. Check ko lang yung settings. Show questions and answers sa phone ninyo para makikita nyo. Okay, let's start in Alvin. Sige, antayin natin si Alvin. Alvin, this is a quiz. Go to www.kahoot.it tapos enter mo game pin 3904871. 8:15, let's start. So that's in a minute. So 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na lang. Asan na yung iba? Ba't umalis? Baka nag-refresh. Nawawala kapag nag-refresh, no? Sige. So, stay na lang kayo sa Kahoot muna. Tapos, tapusin natin. 2, 4, 6, 8, 10. Sige, meron na tayong 10 participants. Sige, pag exactly 15, we will start. And then, our winners will win GCash prizes. Okay, sige. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, let's start. Again, focus lang sa phones. Okay, may delay yung pero phones lang tayo focus. So, green flags and red flags. This is your first question. So, by the way, ni-rearrange ko yung questions ha. Okay, so what's the term for excessive emotional reliance between two people where they lose their self-identity? So, ayun, yung sobrang reliant sila sa mga partners nila. Na let's say, mawala yung isang partner, ayun, they cannot do anything, or let's say they feel defeated or unmotivated, and so on. Okay, so we have two people who got the right answers, and the right answer actually is codependency. So ayun, so naranasan mo na to, Ken, like yun na nga,
you're in a relationship and you are too reliant with your partner. Hindi pa naman. Yes. So, yun. Mm. So, ayun. Medyo, ano siya, like siguro in my case, ako may ganito akong eksena na parang I have the tendency to be, yun, kasi sanay ako sa long term, ayaw kong tiwalag agad, ayaw kong hiwalay agad. So, I always make sure na pag-usapan muna because I have that tendency na maging codependent sa partner. Anyway, so let's move on to the next question. Wait, hindi pa pala. Oh, wow, JP. First place, Ayan, second place. So first question pa lang naman, we have 15 questions. So let's move on to the next question. Your partner actively listens to you and values your opinion. Okay, nakikinig and binavalue yung opinion. Ano tawag neto? Mutual respects, lack of boundaries, indifference, or financial dependence. So kanina, it's a red flag. Ito, ano tawag na to? So this is a green flag. And wow, and then lahat, or hindi naman lahat, most of them got the right answer, mutual respect. Very obvious naman, no, Ken, no, na parang they actively listen each other's values and opinions. Parang part ng getting to know and understanding kung ano yung point of view ni ganitong partner, magka-align ba sila ng thoughts, ng opinions, or if hindi man sila magka-align, then they respect each other. So, ayun. Kaya, that's why may mutual respect. Ayun. So, correct. Sino naman yung ayaw? It's a green flag, actually. So, but yes, on our top 5, JP, Ayan, Jaward, Alj, and Melvin. Let's move on to the third question. Which manipulative tactic makes you question your own memory, perception, and sanity? Like parang, because ito yung ginagawa niya, ito yung nagiging result sa'yo na parang naka-question mo yung perception mo and sanity. Yes, the answer is gaslighting. Yes. So ikaw, Ken, may sinabi ka sa akin kanina na parang hindi ikaw yung naka-experience ng gaslighting from another person, but ikaw ang nanggagaslight. Sa, okay, so gusto mo bang i-detail yon or mamaya na? Okay. Sige, go. Yes. So this is one of the red flags, gaslighting. May nagsagot o submarine, sinubmarine. Kaya nga. Okay, so here's our top 5. Okay, same people pa rin. Let's move on to question 4. 4 na ba to? Yes. What is called when a partner shuts down and refuses to communicate during a conflict? Ayun. Nang shutdown, sino yan? Ikaw ba to, Ken? For 2 hours pala, tama. Nagsa-shutdown pa rin. Yes. Okay, so part ba ng shutdown yung yung nang bablock? Yes, stonewalling pala. Yeah, kanina I asked you about this. It was actually my first time knowing about this term. Pero yun pala yung term no, stonewalling. Alright, so sa mga nang shutdown dyan, the right term for you. Anyway, so sino yung nasa top 5? Oh, umakyat si Gray. Naging third si Alj. Bumaba si Ayan, tsaka si Melvin. Okay, let's move on to question 5. Which of the following is a green flag? So, mahaba-habang basahin to guys, go. Your partner puts you down in front of others. Your partner tells you who you can and can't talk to. Partners encouraging to maintain each individuality and personal growth. Your partner makes all the decisions for you. Ayun. And yung tamang sagot, encouraging to maintain individuality and personal growth. Diba? Very green flag. Yung sinusuportahan kung ano yung mga passion sa life. Diba? Kung mahilig siya mag-ML, okay, go. Let him do ML all day if he wants to. That's his space, right? And time. Kumbaga.
Oo. Ganun ka ba, Ken? Mm. Mm. Correct, correct. Ayun. Sige. Next question tayo. Ay, wait. Top 5 muna. Ayun. JP. Wow, galing ni JP ah. Sino ba to si JP? Si Oni ba to? Or ibang JP? Bacardi, Gray, Alsh, Melvin. Ay, hala, nag-top 5 na si Mama Easy. Okay. Para sa GCash talaga, Mama Easy. Kaya nga. Kaya nga. Sige. Sige, this time can ikaw magbasa? Okay, question 6. Aha. Yes. Naalala ko yung tanong sa'yo kanina, Ken. Mm. Oo, kung one way lang ba yung relationship or nagre-reciprocate. Oo. Oo. So kung isa lang yung nagbibigay, one way relationship lang 'yun, 'di ba? Pero kapag both nagbibigayan, give and take in terms of time, effort, resources and whatnot, that's reciprocation. Oo. Sana all nire-reciprocate. Wait, no voice talaga si Ken. No voice ka daw, Ken. Wait. Oo. Naririnig kita. Yes. Wait. I-check ko lang. Wait lang ha. Sige, try na. I-change ko lang setting konti. Okay. Sige. Kanina, naging okay ka eh. Anyway. Sige, Yeah. let's move on to the next question. Question. Ayun, may change ulit. O, pumasok na si Santi. Ay, pasok na pasok for our top 3. Mm-mm. Sige. Ay, wala talaga. My God. Hindi, baka delayed to. Let's see. Oo. Boses ko lang talaga. Anyway, sige, let's move on. Ako na muna magbasa, Ken. Baka because I'm sharing. Okay. Sige, go. Okay, question 7. Rinig na daw. O, yan. Okay na. Sige, go. Go, Okay Ken. na. Ayan. Sige. Okay, for our next question, this is a sign of a healthy and green flag relationship. So your partner makes you feel guilty for spending time alone. You feel isolated. Oh, Natapos agad. tapos na pa. Nagpa-time na agad. Oo, pero Anyway, yung sagot almost on is, naman, diba? correct. You can communicate openly and honestly about your Aha. feelings, which is almost all naman, diba? Yes. Correct, correct. Ayun. Diba? So, ayun. May So, mga bulag-bulagan din sa green flag, ah. Oo, may sumagot Sino talaga ng your constantly needs to know where you are. Ay, ganun talaga. Well, explain natin mamaya Baliwag ka kasi agad, oo. lahat kasi ng mga red flag sa karamihan pero sa iba pwedeng hindi. So, Yeah, let's talk about it later on. exactly. Anyway, ayun, question. si Gray na nasa top 1. Oo, Okay. grabe. Habol Well, na habol for GCash. in the name of GCash to eh. Anyway, so let's move on to question 8. Which personality trait involves grandiose self-importance, lack of empathy, and a need for admiration? Empath, narcissist, people pleaser, or introvert? Ano tawag dito? Next question, Ken, ha, ikaw. Go. Rinig ka na nila eh. Ayan. Totoo. Oh. Pang-ambag din yan. Pang-inom din yan. Sayang Gcash pang ambag. True. So yes, the answer is narcissist. So yung mga tao na they feel sila lang importante sa relationship, they lack empathy towards you, and they always have a need for admiration. Like parang sila lang yung laging bida or star. Ano ba tawag doon? May term tayo doon eh. Yung Jollibee. pwede din bida-bida. Hindi, like parang in this world ba, parang siya main character ganon, parang mga main character Ayun. personality. Oo. The main character syndrome. Yes. Okay, so
Okay, ayan. Bumaba ka ulit, Mama Easy. Okay. Melvin na, Diba? hala. Si Si Melvin Melvin na. lumalaban. Correct, sige. Let's move on. Question 9. Go ahead. Ikaw. Okay, if your partner is genuinely happy for your successes and support your goal, they are demonstrating which green flag? Codependence, envy, mutual support, competition. Ah, so ano tawag dito? Ang iba, bagal nagsagot Inubos yung oras. And yes, the right answer is mutual support. So, each partner is supporting each other's successes and goals. Very obvious. Ooh. Diba? And I like it, lahat sila nakasagot ng tama. Sige, let's move on to question 10. Question 10 na tayo, ha? Sige, go. What is it called when a person never takes responsibility and always blames their partners? Yung puro sisi. Si Boy Sisi. Sino yon? Anong tawag doon? Lack of accountability, emotional maturity, resilience, or accountable behavior. Okay, answer is lack of accountability. Very obvious naman. Yung mga puro sisi, hindi inaako yung mga kasalanan. Alright, sige. Ikaw neto, next question, Ken. 11, question 11. Okay, what is it called when someone keeps you interested with minimal attention but avoids commitment? So, Ala. breadcrumbing, love bombing, or gaslighting. Ala. Yun, diba? Yung Yung mga mga ayaw sa commitment pero nagbibigay ng signs. Nagsasabi na, kakainis yan. yung mga gusto kita, nagchat-chat, pero hindi nagko-confirm, nagko-commit. So, ang tawag dyan is breadcrumbing. Yes, correct. Hindi pa rin Yung lumabas. usual na tanong dyan, diba? Ano ba tayo? Usually ba, Ken, ikaw ba usually nag-a-ask ng ano ba tayo? Oo, parang majority. Okay. Tapos ano usual na sagot na naririnig mo? Friends. Friends daw. Ay, Friends shoot. daw, my God. Na scene zone. Diba? Okay, let's talk more about it later. Tapusin mo natin trivia. Question 12. So when a partner respects your need for personal space and time, they are demonstrating which green flag? Space and time, ayun. And they respect that for you. Avoidance, neglect, disinterest, respect for autonomy. Ayun. And the answer is, wow, 11 got it right. Respect for autonomy. Wow, ang dami Sige. Siguro nawawala sila sa live kasi nakafocus sa question Gray, JP, Ayan, Melvin, and Santi on the top 5. All right, so let's move on to question 13. Okay, ikaw, Ken. Okay, what it is called when someone showers Showers. you with affection, gift, praise, and a short amount of time to manipulate you. So, cuffing, love bombing, benching, or ghosting. Ghosting lang talaga ako familiar dito. Madami ng ghost dito. But the right answer is love bombing. So Love bombing. In other words, yung magaling lang sa una, nag-express ng, affection, gifts, nagbibigay, praise, pero kalaunan, hindi pinanindigan, ginost na. So it's actually a combination, no? Sometimes or most of the time. Pero yon, it refers to the love bombing as a behavior, which is technically a red flag. Balik. Diba? Okay, Gray. Balik kay Gray, my God. Yes, Gray, and then... Sige. Kahit kalahati lang mo. Wala. Bigyan mo na sa akin kalahati. Sige, second to the last question na to, Ken. Go ahead, basahin mo. Diba? What psychological red flag it is when a person sees their unacceptable thoughts
or Ano kasi feelings ako? onto their partner. Other feelings. Ayun. So, is it codependency, reciprocity, manipulation, or projection? Mhm. Ayun. And the answer is, hala, ang daming manipulation. Projection. No, it's not Okay. manipulation, it's projection, yes. Yung parang, kung ano ka, pinapasa mo sa partner mo. Let's say, kung ano bang common na projection? Mm. May projection ka bang, Ken? Based on Ay, experience. iniisip ko nga eh. Or let's say yung, Accountable kasi ako sa actions Ah. ko. Or let's say yung common sa GC, yung mga chat-chat ganun. Tapos let's say ganun, pino-project mo sa partner mo na, "Uy, ikaw may ka-chat ka kasi ikaw din may ka-chat ka." Parang ganun. So, parang yung kasalanan mo pinupush mo dun sa partner mo. Mm-mm. Pino-project mo which is technically red flag. So hopefully magiging clear tayo dyan and we avoid that. Okay, last. Ay, So, wait so lang. yun pala yun. Hala, si Gray lang nakakuha ng correct answer. Oh, grabe Nag-research to. Di ba? Sige, last question na. Last question. Okay, which of these is a green flag in a relationship? So your partner criticizes your hobbies and interests, nang criticize, respect your boundaries, checks your phone, or Red flag. discourages you from seeing your friends. So eto, the answer is respecting your boundaries. And I think Boundaries. the 10 naman got it right. Okay, tingnan na natin kung sino ang nasa Ang podium. panalo. Yes. Our We'll winners see, will we'll get see. GCash. Third place, Ayan. Wow. Second place, JP. And And the first first place, place, we have... Sino to? Si Gray to, no? Bacardi Gray. Wow, congratulations. So, unfortunately, guys, only our top three will get prizes. GCash of 300, 200, and 100,000 pesos. Joke lang. Pesos lang. Baka you will quote us the prizes sa 300, 200, and 100 peso GCash. So, pa-PM me after this, then we'll send the rewards. Okay, so I guess we're good. Ken, let's go back to live and then read the ayun. questions. Yeah. Di ba nagulat naman ako sa 100,000? True. Sige. Okay. Ayun, I think we're good. So Ken, this is the heart of the show, the real life kwento, the kalats, and the emotional damage series and stories. Let's dive in. Go ahead. Basahin mo na ang first letter. Okay. So, handa na ba kayo? So, our first letter from, itago natin sa pangalang Vava Voom. Go. Dear Charo, I'm gay and I don't want to be one. Mhm. That's my secret. It's been a while since I last thought of this, despite having 2 boyfriends in the past. I think I still want to have a family on my own, yung kadugo ko talaga, yung magiging anak ko. Siguro, sa iba, iisipin nila na baka di ako or choosy lang ako or what. Pero, ewan ko nga ba, kasi oo, na K na ako before sa si Torres ko. Pero, inisip ko usually, kasi katawan lang habol ko sa guy talaga. Like, even if my long time BF na ako, I look at other guys too. Di ko nga alam kung bungang L lang yung aking S ko. So, still keeps bugging me na gusto ko maging type, pero bakla ako. Weird ba yun? May mga, ito serang friends ako na sabi nila, sila na lang daw anuhin ko since medyo cutie naman daw ako, mga malalandi kaya BFF ko sila. Ako kasi mag-adopt lang, plus I think hindi ako capable na humanap ng guy na di kagwapuhan ang dahilan. I never considered going for girls. Siguro bata ako, I was molested many times by our driver, kaya ako naging gay. So that's beside the point.
I guess, ang punto ko lang, baka nga posible na halos kalahati ng buhay ko isang malaking face lang pala. So baka nga akala ko bading lang ako, pero this thought of living this lifestyle has been occurring talaga. I think kaya ko na ata magpakalalaki. Shoot, na. Mhm. Pag naging lalaki nga ako, baka gulpihin ako ng papa ko. Nag-out kasi ako 3 years ago. I was 23. Baka isipin ginagago ko na naman siya. Sige, yun lang. That's for Baba Boom. And then eto nga yung kanyang question. Daddy J, anong maipapayo mo sa tulad ko? Yes. So in other words, Naloka no, naman ako. kaya nga kakaloka si Vavavoom. So kumbaga, Si Baba Boom. ayun, he finds men parang sexual desires like the need for the body. And then yun, the interaction with the body lang, but not the intimacy, no? And then in another parang perspective din, gusto din niyang magkaanak. Pero ayaw din niya sa mga merlat. Mm. Ikaw, anong Diba? thoughts mo about Vavavoom? Ikaw, anong masasabi mo dyan? Well, number one naman, if gusto niyo naman talagang, di ba, tawag doon, I think nasa culture na natin yung mga Pinoy. Di ba? I think naririnig ko na yan even before pa. And even sa province namin, oh, ayaw mo ba magkaanak? So, totoo pala siya nangyayari sa mga bati na sinasabi mo ba, ayaw mo magkaanak? Tapos eventually yun, magkakaroon sila ng face na, ay, gusto ko na magkaanak, di ba? Yung sariling akin talaga. Pero with that naman, there's nothing wrong, di ba, with someone na gustong magkaanak. What's wrong lang kasi is, I'm not sure if nasa denial stage pa siya. So baka totoo nga na kalahati ng life na is isang phase lang talaga. Pero we are not sure, di ba? So I think eto, hopefully, clear sa kanya kung ano talaga siya and ano talaga yung gusto niya sa buhay. True. Or magpaano lang siya, magpatawag doon, magpa-transplant na lang. Para siya mismo Oo, di ba? magkaanak, no? Oo. Mag-ipon na lang siya ng madaming pera at magpa-transplant, gano'n. Okay. Magpa-test, tube baby. Totoo. Totoo. Pero ayun, I think I agree with your point about parang nasa face niya nga lang and then maybe he's too young. I'm not so sure, hindi kasi niya sinabi kung ilang taon na siya, but maybe context-wise kung bata pa, baka nasa stage pa lang siya na medyo naguguluhan. And then, it's actually normal and perfectly normal, no, for us na growing up with a weird, wonderfully complex mind. And then, emotions as well na parang at some point, we do not really parang decide at the age of 15, at the age of 20, lalaki ako, at the age of 25, bading ako, at the age of 30, lalaki ulit ako. Parang ganun. At some point, kaya siguro nasabi niyang face lang, it's valid na especially na yun gusto niya magkaanak. Hindi naman yun exclusive for straight men. Even gays. Ako nga nagkaanak nga ako although by accident, but I'm happily supporting my child. That's fine. Pero yun sa case niya wala pa yung ano lang yung concern ko lang dito is that of course the only way for you to have a child is to procreate with a woman. And then procreating with a woman, hindi yan ganun kadali, di ba? Like parang kailangan mo maghanap ng babae, kailangan mong, yun. Pwedeng ala Joel Cruz ba yun? Yung surrogacy. Pwede, kapag mayaman. May mga surrogate. Pwedeng ganun naman. Although, you have to make sure lang din na your priorities are set at this point, especially na medyo mahal yung surrogacy, and at the same time, finding a man is something which you see, yun, last lang, or katawan lang talaga. But yeah, I support you being the weird and the complex person you are today. I hope you will find your true self later on. Basta wag mo lang i-rush yung label mo. Explore lang. Embrace the fluidity. Di mo kailangan i-fix yung sarili mo. Hindi naman yan sira. Kaya hindi ka weird. And let's see. Yeah. Ano kaya comments ng mga people dito? Tingnan natin. Pila na kay Vavavoom. Pila sa anong part, Mama Izzy? sa ano ba? Sa ano ba? Sa tikim? Sa tikim ba? Or sa anak? Gusto niyo magkaanak? Try natin yan.
Mm. Bababumpian mo ako. Oo. Pero ayun na, I tell Gawa lang you, ng paraan. I tell you, coming from a father myself, like, hindi birong magsasabi na gusto kong magkaanak kasi it comes with responsibility din. And then especially Yes. our mga kabataan ngayon, premium price, I guess, if you wanted them comfortable life, mahal, sobrang mahal. Parang kailangan mong maging above minimum wage or above the average income para lang maging moderate or let's say comfortable yung living ng anak mo. So I hope isipin mo rin na ganun. Okay? So I hope nabigyan natin ng kasagutan yung tanong ni Vava Voom. Sige, let's move on to the next question. Or letter sender pala. Sige. Ako na magbasa, no? So, letter from Puchiko. Puchiko. Sige, letter from Puchiko. Sabi niya, 5 buwan na kaming magkalayo ng boyfriend ko. I admit it, namimiss ko na siya. The way na halikan niya ako, i-cuddle, sex sa CR, sex sa terrace, sex sa taas ng lababo, nakatayo siya, ako nakaupo sa sink. Puta, lahat na yata. Grabe naman. Pati pagiging sweet and maalaga niya. 5 buwan kaming magkalayo, 5 buwan na din akong tigang. Okay, so yon sa boyfriend niya. Nang isang gabi, may tumawag sa akin, si X. Tawagan na lang natin siya sa pangalang Natoy. Si Natoy talaga, shit, lakas tubig at langis. Sabi ni Natoy, hello, si Natoy to, saan ka? Sabi ko, uy, long time ha. Dito lang ako sa dorm, sumagot siya. Nandito kasi ako sa baba ka rito. Oh, ayan na, nagkababaan na. So bumaba. Nagulat ako kasi ang tagal na naming di nagkikita. Bumaba ako kasi wala naman akong ginagawa. Ex ko siya 3 years ago. Good friends naman kami pagtapos. May partner na siya ngayon. Ay hala, yun lang. So feeling ko nagpunta yata siya kasi ipapainggit niya bago niyang car sa akin. O, 'di ba? Ganun pala 'yun, no. Yung mga ex na gustong manginggit, pupuntahan yung ex. Hanggang sa niyaya niya ako sa kotse niya. Ay, alams na kotse na, nakapark, car fun yarn. Nang biglang na, nagpaparamdam na may gusto siyang mangyari. Sabi niya, may malapit bang hotel dito? Tara. Tara, cheat tayo. Natawa talaga ako sa linyang ito. Tara, cheat tayo, putang ina. So, humindi ako, sabi ni Puchiko. Siya yung ex ko na mahirap tanggihan, pero this time, kasing tigas ng edits niya, kasi horny daw siya, yung paninindigan ko. O, diba? Matigas na edits, laban sa matigas na paninindigan. Nagstay ako sa kotse para makipagkwentuhan. Pero did? No. Sure ha, kwentuhan lang, walang kwentutan. Okay, anyway. Sabi niya, no thanks. Na-realize ko na kahit anong bigay ng tukso sa'yo, pag mahal mo, hindi ka talaga bibigay. Ilang beses nang tinetest yung faithfulness ko sa kanya, and yet eto pa rin, di pa rin ako natitinag. Totoo pala talaga yung sabing makakahanap ka rin ng katapat mo. Gusto ko lang malaman ang saloobin ng mga nakikinig sa confession ko. Salamat sa pakikinig. O, ikaw. Sige, ikaw, gusto kong tanungin kita, ano ba yung thoughts mo kay Puchiko, di ba? Si Loyal. Diba? Sana all ginayaya sa cart. Kaya nga eh. Mga when ka. My God. Well, of course, diba? I'm first of all, I'm not a fan of, diba, of cheating at any Yes. form, diba? Yun talaga yun. Red flag na sa akin agad yun. Aha. So somehow naman, tawag doon, wala naman di ba nangyari sa kanila. Pero yun nga lang, tawag doon. Medyo na-lost na kasi ako na nakita kong meron na siya tapos, gusto niya pang gusto niya pang tsukan dun sa may ex niya, di ba? So, dun pa lang talaga, wala na, namumula na yung mata ko. So based to sa kwento ha, hindi to based sa kwento mo.
Ay, akala ko pala experience. Ay, sa'yo ba? Okay. Chares lang. Pero yon, let's praise Puchiko for his matigas na paninindigan. Okay, maraming salamat sa letter mo, by the way. Straight to the point, you did the right thing. Hindi naging hadlang ang temptation at tigang na nararamdaman mo. Yes. It's true na kapag mahal mo ang isang tao, walang tukso ang makakapagpapatumba sa'yo. Your self-control, yes. Loyalty, yes. That's admirable because given the situation, yung iba, wala na. Kasi my car, or let's say what if, cutie-cutie pa yung ex, edi go, tikiman ulit. Namimiss mo yung ex parang ganun. Yung iba. Although, in this case, for Puchiko, he stood his ground and paid it off. So, I think it's a lesson na parang let's not ever doubt our faithfulness, especially na you've proven your love sa current mo. That's real, that's solid. And then, yun, napatunayan niya naman. And then, marami tayong natutunan for this na, yun na nga, may mga faithful din naman talaga na mga tao despite the temptations. Okay. Dapat tularan si Puchiko. Magaling sa Maging kama. kumato. Oo. Magaling daw sa kama ang boyfriend ni Puchiko. Di yan ipagpalit kay Natoy. Ikaw ba naman bembangin sa kusina, sa sink, sa banyo at sa iba pa? Panalo. Of course. 'Di ba kawawa yung new partner, yung ex niya kasi cheater talaga yung ex niya. My God. Tama, the audacity. Shala, napaka-wild. Anong pangalan kaya na? Advice ni Daddy Alex, di ba? With every temptation daw, there will be a way of escape. Yes. Diba? So, very good job ka dyan, Puchiko. At dahil dyan, may Gcash. Ay, may Gcash ba? Ayan. Yeah, thank you for sending your Daddy A. So, yan pala yung brother ko from another mother. Okay, sige. Ano pa? May mga pa ba dito? Message na all car fan looking for my car. Tara, cheat tayo. Kasi natawa talaga ako sa totoo ba yon? Real life ba yung grabe. Parang ginagawang they normalize that cheating. Diba? Anyway, sige, let's move on sa next next letter sender. Sige, kay Joshua naman. Go ahead, Ken. So we have letter from Joshua. Thank you, Papa J, for the advice last week. Ito, I'm happy na kay Mr. Jollibee dahil nagkaroon ako ng lakas ng loob para i-add, makipag-close kay Mr. Jollibee. Hello, Jollibee. See, possible kaya maging mas close tayo? So, yung ganyang advice is, I'm so in love, ano dapat kong gawin, Papa J? Ayun, si Jollibee na naman. Okay. Diba? Lumalabas na naman si Jollibee from episode 1. From episode 1 ba ito nag-start or 2? As in every episode, may talaga, ay hindi naman, from 2, tapos 3, tapos 4. Grabe in demand. Hindi CJ kung nasaan ka man, hindi naman ikaw nagsisend nito, no? Send to yourself. Charot. Pero yes, Joshua, kung nasaan ka man, it's brave. And then, well, first and foremost pala, thank you for listening to our advice na mag-reach out. Kasi, unlike yun yung iba, paano ko siya paano niya ako magugustuhan? Puro tanong, pero walang first move. So, in this case, si Joshua, nag-first move. So, good job ka doon. So, in your case, you did it, and good job ka doon. Pero remember, take things one step at a time. Kasi, hindi naman kailangan magmadali, diba? Pero, naloka lang ako yung sinabi niya na, I'm so in love. Love na ba agad? Nag-chat pa lang getting to know pa nga getting to know pa lang, in love na agad. So, being in love actually, it's a feeling na usually it will, maybe kung first pa lang, it could be, ano ba tawag doon? Infatuation or
May term doon na parang akala mo love, pero parang initial impression and appreciation mo palang pala sa taong yon. Pero over time, kapag nakilala mo na siya, either nagfe-fade or if it stays, then it's really love. Especially if you're through ups and downs. Parang ganon. But yeah, I truly commend that nag-reach out ka and then ginawa mo yung dapat, which is to get to know more Mr. Jollibee. And yan, another thing is to spend more time with him or maybe try to date him para mas makuha mo pa loob niya. But yeah, don't rush into a relationship. This is also a message to ganda lang. Joke. Kasi 'di ba pag mabilis Oo, para ayun, talagang alam natin na seryoso 'yung tao para sa'yo. Enjoy the kumbaga, enjoy the first stage. Ikaw, anong thoughts mo kay Joshua? Diba? As someone naman na danas-danas yung first stage palagi. Oo. Diba? As someone na palaging danas-danas yung first stage. Diba? So, I'm very proud kay Joshua na nagkaroon siya ng strength i-PM, i-add friend. Kasi wala akong ganun. Hindi ko kaya ng gano'n. But anyway, Okay. diba? Hindi mo I kaya think that mag-first advice is move. also applicable. Yeah, applicable din siya for me. And I like it. Sige, go. Add friend ako mamaya. Yes, totoo yan. So, it will start with adding friends, initiating conversation, sparking topics, see if saan kayo may common grounds, may common interests. Okay, so ayun, basahin natin yung sa comment section. Natawa ako dito. Magaling sa kama si Boyfie kanina to eh. Bida ang saya with Mr. Jollibee. Gusto daw kasi sumabay sa uso ay. Yes. Oo. Baka siya na ang next guest. O kaya i-guest kaya natin to si Jollibee, no? Si Mr. Jollibee. Totoo. Oo. Kasi balita ko may mga personal struggles din to si Jollibee, si Mr. Jollibee. Di ba? Chismis. Sa pag-send ng letter, di ba? Kaya nga, Gusto like ko rin galing. yung niya. Oo. Para manahimik na yung mga ibang, joke lang. Yung mga ibang letter Para sender. manahimik ng Joshua to. Joke lang. Oo. Hindi. Bigyan natin ng chance si Joshua. Baka, Uy, ikaw din, CJ, bigyan mo rin naman ng chance. Oo. More in infatuation lang siguro, but it's not my story to tell. Spend more time to connect and get to know that person more. Yes, tama ka dyan, Aljon. Oo. Oo. Sana nasa El Tubo siya bukas. Ilalak ko muna siya sa CR ala Maria Navera. Okay. O, ayun. May message si Daddy A. Alex, to Joshua, the only way to truly know someone is by being with them. Yes, by conversation. Take it slow, you'll get it there. Ayun. Parang, parang sa first sex. Ay, yun. Bakit first sex? Dahan-dahan para makapasok. Hindi ba dapat? Hindi yung parang unang buka ka palang pasok agad. Hindi pwedeng ganun, 'di ba? So, foreplay muna, get to know, para mag-relax yung mga anal sphincters and muscles. Anyway, let's move on to letter from Traumatized. Ito. Nakaka-traumatize talaga to. Sige. Di ba ako na Ken? Kasi ayaw mo tong basahin. Oo, sa'yo na yan. Okay. Hindi ko kaya. Okay, sige, go. Sabi ni Traumatized, I just had the worst sex of my entire life. Okay? Yun talaga yung first niya, no? Parang Netflix, ding, tapos ito yung unang spill. Just had the worst. Had the worst sex of my entire life. Naiintindihan ko naman na baguhan ka pa lang sa larong ito. Pero grabe naman, kasi sex na nga lang, wala pang common sense. Hala, ano bang common sense sa sex? Hindi ka man lang naglinis muna ng katawan, hindi mo man lang inantay na maset yung mood, hindi na nga rin masarap yung foreplay, pati mismong sex, isang malaking fail din. Punyeta, saan ka nakakakita ng nakikipag-sex tapos titigil sa kalagitnaan kasi pagod na. Pagod na siya, tapos mamaya na lang daw ulit. So nagrereklamo to nagve-vent si Traumatized. Grabing trauma. Nabitin lang ako sa B. At tuwing naalala ko, naiinis ako.
Di ko alam kung sex ba yon kasi hindi man lang ako nasarapan. Pinilit ko lang mag-come, nag-imagine na lang ako ng porn para lang labasan. Sariling sikap pa, tangina, wala kang kahirap-hirap. Samantalang, yung umibabaw ako, o, di ba, pak, nag-ride na siya. Sarap buhay ka sa pagkaldag, leche. Oh my God, yung words na traumatized talaga. Nagsisisi ako nakipag-sex sa'yo. Kala ko masarap ka kasi ang pogi mo. Pang-display ka lang pala, tangina. Never again. O, di ba? Question niya. Nakakainis yung mga taong di marunong makipag-fun ng fair. Well, hindi naman siya question, but nagra-rant lang. Ikaw, Ken. Statement. Yes, ikaw, Ken. Magsasalita ka pa ba o hindi na? Parang on this kind of letter, I'm not in the position para magbigay ng advice. Pabigay na lang to, pabalik na lang po ito kay Toflet. Ay, ay, hala. Di- Si Toff pala to. Joke lang. Oo. Pabigay na lang siya kay Christopher. Ay, si Christopher pala to. Shout out, Christopher. Ikaw pala si Traumatized. Joke lang. Anyway. Shout out muna tayo before tayo mag-provide ng sino ba nagpapa-shout out dito? MZen, shout out from Washington, Makati. May pogi ba sa Bini? Sabi ni Mama Easy. Ay, wala ba? Meron din, of course. Kasi, gusto mo bang malaman, Mama Easy, para maiwasan? Ito ikaw pala to. Okay, sige, let me take my, about the story of Traumatized. Okay? So, actually, this is a tough one, very tough, because it's clear na si Traumatized is not just traumatized, but frustrated and also disappointed. Okay? Alam natin yon. Naintindihan natin na naiinis siya sa situation niya. It's not just about the act itself, but the lack of effort and respect. Kasi they agreed to be, having fun. But walang common sense according sa kanya, and hindi marunong makipag-fun ng fair. So this isn't about just sex. It's about, having a partner who's considerate and attentive. Siguro sa sex pa lang ganun na, how much more siguro as a partner. So at least nakita na niya agad. So red flags, no? Parang ganun. Or maybe kung first pa lang nila, tapos ganun na, well, wag mo din naman i-judge kasi first encounter lang naman eh. Diba? Oo. Exactly. Pwede din kasi na okay, pogi nga pero nasa construction, baka buong araw buhos ng buhos si boy. Tapos pagod. Kaya in the middle of sex, tumigil. Nawala ng energy. Correct. Nawala ng energy. Sige. Ayun lang. So, I think, ito naman si Traumatized, well, given na totoo talaga na si partner niya dito is someone na hindi deserving sa kanya. So, ayun, message ko sa'yo, well, kung ikaw ganon, hanap ka ng someone na mamatch yung energy mo. And then to give you that pleasure you need. Kasi, pangit kung fun lang din naman hanap mo, well, yung someone na kaya kang tapatan, kumbaga. And then remember, a good sexual experience should be two-way streets. Hindi lang siya isa. Oo. Well, may iba din, no, na parang yung iba higa lang. Ang tawag doon? Starfish. Oo. Oo. Ikaw Ken, ano ka ba? May encounter ka bang starfish? O ikaw yung starfish? Nakadepende kasi. Pero I have encounters several. Mga onti-onti lang. Siyempre, dapat tayo. Dapat hindi natin binabaho yung pangalan natin dito. But anyway, kung chinito yan, chinito matangkad. Ay. Okay lang. Wala pa siyang gawin. Okay lang siya mag-starfish pag ganon. Oo, ako na lahat. Pero hindi naman, di ba? Kakainis. Which is, correct. I get naman, di ba? Yung frustration ni traumatized. Nakakatrauma ka nga talaga. Nakakatrauma nga talaga.
Kaya nga, sino kaya to, no? Dapat bigyan daw ng bad reviews, sabi ni Mama Easy. Oo. Parang kilala ko to. Ay, PM ko nga. ikaw ba PM ko to? yung partner niya. Gusto ko malaman. Hala, so may partner to. Ano ba yan? Yung ano, okay. PM ko yung na ano niya. Pag malaman ko talaga, di ba? Gusto ko malaman talaga. I'll try it. Okay. Ako magbibigay ng review. Correct. Sige, wala na bang message dyan? Sige, we can move on to the next. Sige, ikaw, Ken. Letter sender number 5. This is from Manong. Yes. Okay. Hello, Daddy J and guests and beanies. Mhm. Wala naman. Gusto ko lang i-share one of the wildest plots sa buhay ko. This happened way much before. Youngest ako sa 3 siblings and produkto ako ng palandian ng parents namin. 10 months lang pagitan namin ng ate ko, not relevant to the story though. Anyway, college days before, merong isang guy, hindi siya so much popular pero madami nagkakagusto sa kanya. So medyo malakas kasi mag-basketball. Mhm. And meanwhile, not that young, hottest type na makikita mo sa mga K-dramas. Pero may laban din naman. Can't call him fubu dahil twice lang may nangyari sa amin. Nag-stop ako sa pag-aaral during my first year, that is last quarter. Sa buwisit ng kuya ko, na nagpapaaral sa akin, pinadala tapon ako sa tito, ninong ko, sa place nila, this era FB, not too popular, smartphones are for rich kid lang. So, di ako pala internet and pinindot na colored CP. Colored lang CP ko. So, nalaman ko, buntis ate ko, nung nanganak, nagpabinyag, di ako pumunta kasi medyo bitter pa ako sa desisyon ng parents ko mag-meet ang twin nephews ko and partner ng ate ko. And to surprise, this guy from my college na naka-DO ko ng twice, never namin na-open yung pasang alam lang na mga kapatid ko is batchmates kami. So nothing more, nothing less. Sa mga judgmental, I never crossed the line yung nangyari sa amin sa past. So ayun, wala nang iba. And up until now, di kami komportable sa isa't isa. Yun lang, share ko lang. Mhm. So yung kanyang advice, and it is back when we were college, aware kami parehas na no string attached ang nangyari sa amin. Mag-15 na yung kambal. Yet, para talaga kaming magkakilala lang. Ang tanong, why is that? So bakit mo sa tinatanong to? Na-stress ako. Pero wait, summarize natin. So, ito si Manong, no? Yung meron siyang college, parang okay, meron siyang naging ka-fun na ka-relationship, informal relationship during college, na naging asawa ng ate niya. Tama ba? Ate ba? Wait. Yun yung, I think that is something din na medyo naguluhan ako kasi based here sa statement niya. Partner ng ate ko. Oo. Ayun. So partner pala talaga ng ate niya. Yes, naging partner. So very awkward. Kasi naging may mga anak na, parang ganun. Ang weird. I cannot. Naging bayaw, gano'n. Naging bayaw yung ka-fun dati. Well, yes. I wanna break this down, no? So, sa nangyari, well, past is past. Okay? And then, they have their previous, let's say, dynamics. Currently, it's changed. So, dapat iba na. Kung dati, naging no strings attached, ngayon, may strings sila, but as family. Diba? Family. Oo. Dapat wala na. Well, siguro, shinare lang niya, no, for the reason na, wow, this is something not so common kasi na yung naging asawa ng ate mo, yung let's say, ka-eme mo dati, parang ganon. Diba? Ayun. And then, well, yes, yung present, hindi na sila college students, and they are now family members with a shared history. And then, they chose to take it private. Oo. And we're not sure, no, kung naikwento ba ni college varsity player to the wife yung nangyari with him and then the brother.
Yun lang. Ang awkward, yes. It's a natural consequence kasi ang complex ng relationship. But yes, respect na lang the boundaries. And then if you still feel something, parang kung every time nakikita mo, may mali siya pa rin, I think ikaw yung dapat, let's say at least lumayo na lang. Kasi for that person, for that husband ni ate mo, may anak na sila eh. They have their own family. Let him enjoy what he has now. Ikaw, step back. And then, yun. Huwag mo nang guluhin ang isip mo. Baka sasabihin niya, ate, pahiram ng asawa. Kung mga ganong moments, Diyos ko. Huwag naman sana. Parang muna sa akin yung asawa ko. Oo, mga ganong eksena. Diba? Bakit nasira po yung namin sa bahay, yung dito sa bahay. Huwag na naman dito si Kuya. Kaya nga, mga ganong ganon kakain, sabihin mo. May nasira yung gripo sa bahay. Available ba si Kuya? Tapos, Diba? pagdating ni Kuya, yung gripo pala ni Kuya yung inayos. Ay, nako. Okay na pala. Ayun Kakaloka. lang. Pero ayun, sige. Let's see anong chika ng nasa comment section. Ito nga, pinamagatan na nga nilang MMK, bayaw ko, Jowa mo. Kala ko kapwa mo, mahal ko eh. For sure, di yan ikukwento naman. kasi Oo. family related sila, oo. Pero may iba ha, na parang kahit gaano ka, very open, sinishare nila, pero wala naman. I mean, past is past. Oo. Yeah. Mas weird siguro kung babae yung kapatid. No? Babaeng kapatid, tapos napunta yung naging ka-eme niya sa another babaeng kapatid. Yun yung mas weird. I mean, for me kasi mafe-feel threatened si ate kung ganun. Kasi pareho silang babae. And then maybe that guy was exploring or curious during college days, but now okay na siya. Nalampasan na niya yung ganun na fluidity niya, and then he consider himself straight. Pwedeng ganun. Ang setup Diba? malakorn. Exactly. My sister's husband ang atake. Kaya nga di ba? Anyway, sige, ikaw may take ka pa nito, Ken? Or move on na tayo kay Donatello. Okay, go na. Move on na tayo. Wala naman na atang play si Manong kaya go na tayo. Sige, yes. Which is, shinare lang niya. And then, yes, Manong, thank you for sharing your story. We appreciate it. And ayun, salamat sa pagbahagi ng iyong kwento. Oo. Sharing is caring. Share your blessing. Grabe. Huwag naman ganun. Atin nyo yun eh. Sige. Alright. Move on tayo kay Donatello. Okay. Wait. Ikaw ba? Ako na. Ako. Sige. Okay. Sabi ni Donatello, ako ang red flag. Another Netflix na naman. Tududun. Tapos ako ang red flag. So siya daw ang red flag, si Donatello. Sobrang patient and understanding ng partner ko. Kapag nagkakamali ako, ipapaintindi niya kung saan ako nagkakamali. Kahit paulit-ulit na lang, di siya nagreklamo. Kahit siya na yung naagrabyado, siya pa manunuyo sa akin. Walang bisyo and wala akong problema when it comes sa ibang guy kasi di siya gumagawa ng ikakaselos ko. Every time na nag-aaway kami, kapag mali ako, never siyang nagtaas ng boses sa akin. At kahit magalit, hindi niya magawa. Wow, very green flag. Never siyang nagbitaw ng masasakit na salita kasi alam niya kung gaano ako ka-sensitive. Parang alam ko to. Alam niya kung kaya nga alam niya kung paano ako natrato in my past relationships, kaya I know he's doing his best na walang mauulit doon. Pero alam nyo, it breaks my heart. Oh, ito ang twister. It breaks my heart na sinasabi niya na hindi siya galit. He's just disappointed. Okay, that's something big from someone na sabihin nating supposedly nonchalant, supposedly maintindihin, hindi galit, pero sinabi niyang disappointed siya. Ang sakit nun. True, masakit yon kasi knowing na he's doing his best for me tapos wala na akong ginagawang tama for him. Naisip ko na hindi niya deserve iyong ganon.
hindi niya ako deserve. And then alam nyo, hindi ko naman ginugusto. I'm actually trying na maging better for him. Kasi mahal ko siya and gusto ko siya. Pero di ko alam na unknowingly nakakagawa ako ng mga maling bagay. Ayun lang. So red flag ka nga. Unknowingly hindi niya alam na mali pala. Minor lang naman pero nauulit ng nauulit and ang tendency ay lumalaki. Nasasaktan and sobrang na-frustrate lang ako sa part na nauulit ng nauulit lang iyong mali ko. Daddy J and listeners, please help me. Sana mabigyan niyo ako ng advice on how to improve. Okay. Ito, magandang to kay Donatello. Diba? Yes. Diba? Ikaw, Ito lang first yung masasabi ko kay go. Donatello. Hindi mo deserve yung jowa mo, ibigay mo sa akin. Yun din yung sabi sa comment section, no? Pahiram ng partner mo. Saan nakatira partner mo, hala? Oy, Donatello, wag mong sabihin, ha? Wag kang mag-reveal. Baka, alam mo na, may maraming mga ahas dito sa comment section. Ay, may ahas din ang guest. Joke lang. Okay, sige. Go ahead, Ken. Sige, anong chika mo kay Donatello? Oo. Paano siya mag-improve? Yun yung tanong niya. Paano siya mag-improve? Yung sa akin kasi una kong tatanungin na how do you know na ikaw nga yung red flag? Ito naman, ina-admit niya naman pala na may mali talaga siya in the first place. The thing is, tawag doon, you see na parang tawag doon, hindi niya naman daw sinasadya. Pero at the same time, alam niya na nauulit yung mga issues na ito. So, I'm not sure if nag-gaslight siya ng sarili. Pero, di ba, if it's recurring, I think hindi na yung minor na issue. Correct. Something big na. Kasi, paulit-ulit na eh. And then, yun lang talaga. Yung question mo lang kasi, ano yung goal niyo ba sa relationship niyo? True. Di ba? Are you looking forward ba na maging long-term siya? Naman kasi the reason kung bakit paulit-ulit yung mga red flag or yung mga ginagawa na hindi gusto. Kasi nga, baka hindi niya naman talaga totally gusto yung guy, di ba? Pwedeng gano'n nun. Oo. Matotraumatize lang yung jowa. If ever. Sayang. Kakaloka. Ayun. Sige. Eto, I think for me, it's a good thing na Donatello is aware of his mistakes because it's actually the first step to change. And then, based naman sa tanong niya, paano ako mag-improve? Ay, wait lang. Nag-respond si So, based naman sa tanong niya, kung pwede ba siyang mag-improve, kaya ba niya mag-improve? So, willingly naman, based from that statement, he's willing and parang gusto niya talagang maging better for his boyfriend. And it's clear he loves his partner and he's trying his best. Yung yung parang hindi niya lang kayang or mahirap gawin is to break the cycle of the repeated mistakes, which is minor but it keeps repeated and then it's recurring. So, eto personal advice ko kasi ganito din ako dati na parang may mga paulit-ulit akong nagagawa which is minor lang for me pero nagiging big deal kay partner. Sa ex ko to. Tapos, sabi ni ex, iba siya hindi katulad ng partner niya na pasensyoso. Yung ex ko, grabe, hindi patient, impatient pa, mas malala. Tapos ako yung natotraumatize kasi parang I feel something bad. Well, gaslighter naman yun and narcissist yung ex na yun. Kaya medyo ako yung natotrauma. Yung ginawa ko, eto, tama, nire-write down ko lahat ng mga things na mali ko, kahit mga small things, nire-reflect ko yon sa sarili ko kung ano bang kaya kong i-improve. Like yung makakalimutin ako, yung parang hindi ko naha-highlight yung kung anong mga gawaing bahay, yung mga ganun. Pero dumating ako sa point na I have to consult a professional just to check and seek help, kumbaga, because yung personality ko pala na maging makalimutin sa mga maliliit na bagay was something which is a product of my past, of my childhood, and then on how I experienced, failed relationships in the past.
So, naging helpful siya actually. Apart from just, yung mga nagte-take down notes, nagre-reflect, talking to a professional, a counselor, psychologist, psychiatrist, it would help. I mean, it would really help. I hope kayang gawin to ni Donatello para ma-improve niya and then ma-keep niya, most importantly, itong jowa niya. Kasi very green flag si jowa niya eh. So, if mawala to, naku lagot, kunin ni Ken. Ay! Hindi pa. Hindi naman, may nakapila. Pipila naman ako. Okay, sige. Basahin natin comment ng mga people. Gusto ko tong mga tama naman, kudos kasi di ba nag-cross ng line, respect but awkward. Ay, sa previous to. Ito, sabi ni Mama Easy, pahiram ng partner mo ang haba ng pasensya. Pahiram daw ng partner. Diba? Saan kayo nakatira partner ni Donatello? Bigay mo na lang sa akin partner mo, di mo deserve yan. Lahat tayo may free will. Pwede sabihin na di mo alam ginagawa mo na mali, palo ka sa akin. Okay, ang mga people pleaser palagi niti-take advantage. Hala, pero ikaw pinili niya, so be better and do better moving forward. Yes, tama yun, Pim. Yeah. And then, correct. Sabi ni Aljon, pasampal ng isa lang kasi aware ka naman pala na red flag ka and nasasaktan mo siya. Totoo. Pero let's also accept the fact na may mga tao, ayun nga, based on my personal experience, alam ko na naging red flag ako dati at some, points in my life. Kaso, I need to improve. Hindi ko lang alam paano mag-improve. So, pwedeng ganito yung case ni Donatello. So, like I said, Donatello, talk to a professional, much better. Kung may mga gusto kang i-improve pero hindi mo kayang i-improve. Okay? Talking to your parents or friends would help, but talking to a professional is best talaga. Si Donatello mukhang pagong, charing. Ninja Turtle ba to? Pahiram daw ng jowa. Di ko nakinig yung kwento mo pero based sa comments dito nanggigigil na ako. Si Anger, na-trigger na. Based on science, people don't change. Pinanganak kang lalaki kang mamatay kang okay. Okay, pinanganak kang red flag, lalaki kang red flag, mamatay kang red flag. Yun ba yun? Bigay na lang sa akin, Joan. Admitting is good, but the fact di ka gumagawa ng way to improve yourself at naulit siya kaya lumalaki ang gap and misunderstanding, di mo rin masisisi si Guy na madidisappoint sa'yo. Sayangin mo ang isang tao na ginawa naman pala lahat for you but still taking him for granted just for you to feel good. Lika dito, pektosan kita sa ribs. Sa ribs talaga. Napindot si Anger. Okay, yes. Okay. Diba? Last na lang, okay, from Daddy A, we don't love someone because they're perfect, but we love them in spite of the fact that they're not. Yes. Love is being able to be yourself and accept the flaws and all knowing your partner will still be there. Let's not be abusive and let's not put our chances into waste. True. Ang red flag na in-accept lang is yung red flag sa spicy chicken. Totoo. Wala nang Eva. Okay. Sige. Alright, so dito na tayo. Mr. Hopeful, ikaw na, Ken? Yeah. Before I read yung letter ni Mr. Hopeful, sana magbago na yung si Donatello. Anyway, going back. So, this is from Mr. Hopeful. So, hi. I just want to share this story that I hope maging lesson para sa lahat. Call me Mr. Hopeful. Just a pen name. I met this guy, itago ko na lang siya sa pangalang Pablo. Oh. I met him on a bar kung saan madalas ako napunta. We exchanged numbers and nagka-chat thoroughly. He has a successful programmer. He is, wait lang, naloka ako doon. He was a successful programmer, not to mention that he already have, not to mention what he already have. Napaka-sweet niya at very respectful sa akin. Palagi kaming nagkaka-chat tuwing gabi dahil sa hectic ng work niya, so we can't have it sa umaga. At the same time, may work din ako. Pero very late na sa gabi kasi he said na he has additional work sa gabi. So I understand that.
We became close hanggang sa we decide to meet up. Okay naman siya in person, gentleman siya. Few more meetups, he said that he started to like me, and I Mhm. do feel the same. He became my boyfriend in less than 2 months. I am very happy that time. I really do like him. Naging smooth naman and smart ng relasyon namin. Pero nung nagtagal, unti-unting dumating ang usapan namin. Oo, naging dumadalang ang usapan namin. Sabi ko baka busy lang siya kasi time naman talaga ang hinihingi ng trabaho niya hanggang sa bigla na lang siyang nawala. Ah, He okay. left me hanging. Mhm. Grabe. Dinactivate niya ang Mhm. mga sites kung saan kami palaging nagchat-chat, even yung Viber niya Mhm. na he logged out. Even yung Viber niya, he logged out his phone number and can't contact the phone number anymore. Mhm. I was very frustrated. I Mhm. even find his friend para alamin kung nasaan siya kasi I can't take it na ganun lang. Pero hindi siya nagpakita Mhm. hanggang one evening nag-message siya sa akin. I'm sorry, I'm married. Mhm. Okay? May anak ako, isa, and together with my wife. Siya living in the house na sinasabi ko sa'yo. Sorry, I didn't mean na mapasok ka sa ganitong sitwasyon. At first, akala ko joke lang ang Mhm. pakikipag-chat ko sa'yo. But then, it turned out to something else. Lalo na nung nagkikita na tayo, sobrang saya ko pag kasama kita. Ngayon, alam kong mahal na talaga kita. That's why I can't lie to you anymore. I'm sorry, but I can't afford na masira yung buhay mo dahil sa akin. Mahal Mhm. na mahal kita, pero hindi ito pwede. Sana mapatawad mo ako. I made the message short kasi ang dami niyan, but that The sense the is sense is there. there. Malinaw, Mm. malinaw 'di ba, Daddy J? Yes. Yeah, sige, continue mo lang. Nasa question tayo. Malinaw, 'di ba? Daddy J, niloko niya ako, pero until now, I still pray for the best para sa kanya. I do love him, so I always hope na hindi siya para sa akin. Gusto kong maging masaya siya, unconditional. It's a mistake I would always carry for the rest of my life. Pero thankful ako kasi natutunan ko, before you trust, know first if the person is trustworthy. Ayun. So medyo Di ba? very 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 relatable in a sense kasi Mm, 'di ba ito si Mr. Hopeful may na-meet sa bar and it found out or actually before niya na find out ginost siya and then after attempts to mm. look for that guy after the ghosting nagchat ulit and then may inamin married pala with anak pa. Oo, oh my Oo, God, imagine. yes. I Correct. can't. So, niloko siya. Well, ako I mean, ito, ano tawag nito? Medyo hindi siya, I mean, bad experience for Mr. Hopeful. Pero sobrang na-inlove siya, no? Kasi hopeful eh. Tapos sabi niya, unconditional daw yung love niya para sa guy na yon kahit married and kahit may anak. Pero good thing, medyo napakalinaw ng situation and then masakit man isipin na you have to step back, kumbaga, you are not to blame. Wala kang kasalanan kasi nagtiwala ka lang and then, lalo na yung taong yon you thought it's perfect love and then, hindi pala. Actually, yung pagkakamali na yon ay nasa taong nagtatago ng totoo. And then, ayun, niloko ka pa. So, your feelings of unconditional love it's valid, but remember that true love does not deceive. Focus on healing and moving forward. You Yes. deserve someone who will love you with honesty and respect. So don't let this experience stop you from finding genuine happiness. So ayun. Grabe naman din tong Di ba? si Daddy Mm, whoever, Daddy Bar, Daddy B. di ba? Oo. Nakakaloka. Oo. But Bakit? but Oo. anyway, grabe yung ano Mhm. grabe yung pain Mhm. tolerance nito Mhm. emotionally ni Correct, correct. Mr. Hopewell, 'di ba? Mhm. Parang ano lang, the option na he can do is
to let go, di ba? Mhm. Although kaya niya namang ipaglaban yun kung talagang gusto niyang sirain yung family, pero he choose na to let go. Kung kasi Correct. ako talaga, maninira talaga ako ng pamilya. Ay, really? Ano naman Charot lang. to? Charot Isang lang. eksena na Di ba? naman to ng pahiram ng asawa mo, Diyos ko. Kung ano yan, kung chinito matangkad maputi, sisirain ko talaga yung pamilya. Pero kung hindi naman, I have to let go. Sige, Ay, go. Sa iba na. okay, sabi ni Daddy A, Alex, it's better to be single with high standards, yes, than in a relationship settling for less. Know your worth and never settle for less than you deserve. You'll be fine, Mr. Hopeful. There's still hope. With Daddy A. Paparinig, Oo. Sabi naman ni Mama Easy, you deserve better. Brought to you by Security Bank. Seryoso, yun ba yung tagline nila? Sabi ni Aljon, ayoko mag-comment kasi halos same experience and I really don't know what to do as well kasi pumasok sila sa tahimik mong buhay tapos guguluhin at biglang mawala bigla. Correct, oo. To Mr. Hopeful, una sa lahat, kung ang relationship nyo ay umiikot lang sa social media, that's not a real relationship. O, tama naman. Pangalawa, asa na yung message ni Anger? Don't give value to someone na kayang magsinungaling sa sarili niyang anak at asawa. True. If nagawa niya yun sa kanila, anong assurance meron ka na, hindi ka rin niya lokohin. Tama naman. Gold ka ba? Kung gold ka, sanla kita para makita mo worth mo, Ben. Know your worth, girl. Sa tanong mong niloloko ba niya ako, ikaw, feeling mo ba hindi? Minsan kasi alam natin ang sagot pero ayaw nating tanggapin. Tama naman. Huwag kang padala sa sweet-sweetan, hindi lahat ng sweet love agad. Baka love bombing lang yan, correct? Huwag mong hayaan na maging tanga, True. that's all. Love, anger, wow. Sabi ni Benzel, some people are meant to enter your life to teach you a lesson. To Mr. Hopeful, you were never wrong. You deserve someone better. Ay, this is why need mo na malaman some info before mag-level up your relationship. Tama naman, getting to know, kaya may ganun na stage. Yeah. Hindi yung parang, unang kita pa lang, di ba, in a relationship agad. Well, yeah, ayaw ko magsabi kasi naging ganun din ako. Pero, ayun, naging maayos naman. Atakihin na to. Attack na, guys. Okay, so True. ayun. Diba? Nakakaano yung kay Mr. Hopeful, no? Masakit, actually, masakit. Well, sa part ko naman, well, ako, dati, well, to be honest, I have a child. And then, never ko namang, nung nag-out na ako, kumbaga, never kong tinago yung family ko na we're not really in good terms. I have to choose this path, but I still support my child. I have to be open about that. So, I know may mga daddies dito na may actual anak. I hope you are also like that. Na parang, you really have to proclaim and make sure walang strings attached na with your exes, with your past, before you go on with another relationship. Especially, Sa bago. oo, sa bago. Kasi kawawa eh. Oo. Anyway, do more with BPI. Ano na ba to? Parang nagka-anuhan na ng mga bangko dito. Business na ata. Naging business na siya. Yes. Sige, let's move on to letter sender number 18. Actually, nag-overtime na tayo. Meron pa tayong 8, 9, 10, 11. So, 4 letter senders. Okay. Fourth to the last letter from Jefferson. Ako na magbasa nito, no? Kasi ginamit pa talaga pangalan namin eh. Itago mo na lang ako sa pangalang Jefferson. I had a boyfriend. Itago natin siya sa pangalang Christian. Nagsama na kami sa isang bahay. I hope hindi to gawa-gawa lang. Okay, I really thought he's the one kasi naging maayos ang pagsasama namin for almost 2 years. But I was wrong. Nagsimula ang lahat ng tawagan ako ng high school best friend ko. Itago natin sa pangalang Marco. Okay, pumasok sa picture si Marco. He told me na pinalayas daw siya sa kanila. Ang sabi ko, sa bahay muna siya tumuloy. Habang galit pa sa kanya yung parents niya dahil alam ko naman yun talaga ang pakay niya kaya siya tumawag. 2 ang kwarto ng bahay namin. Kwarto namin ni Christian at bakanting kwarto kung saan ko pinatuloy muna si Marco. Pareho kaming may work ni Christian. Sabay kaming naalis ng bahay. Hinahatid niya muna ako sa workplace bago siya papasok sa work niya. Never ko silang pinaghinalaan dahil bukod sa malaki ang tiwala ko sa kanilang dalawa, sabay rin kaming pumasok at umuwi galing work ni Christian.
dahil sinusunod niya rin ako sa workplace ko. One day, napaaga ang uwi ko dahil... Ay, Ken, is it okay if you can mute muna? Kasi naririnig yung background eh. Sige, mute mo na. Later, sige, asa na yun? Tinatanong ko mga workmates si Christian kung saan na siya at alam nyo kung anong sagot nila. Wait, ito ba yun? Ay, hindi. Sabay kaming pumasok at umuwi galing work dahil sinusunod niya rin ako sa workplace ko. Ito, one day, napaaga ang uwi ko galing work, kaya naisipan kong pumunta muna sa workplace ni Christian. Tinanong ko sa mga workmates si Christian kung asan siya at alam nyo kung ano sagot nila. 1 week na daw hindi pumapasok si Christian dahil daw, ang sabi ni Christian, pupunta siya ng probinsya. Oh, doon ako naghinala na may nangyaring hindi ko alam. So ayun, bumalik na lang ako sa workplace at inantay ko si Christian na sunduin ako. So itong si Christian, pumapasok daw sa work pero hindi pala. Saan kaya pumapasok? Tingnan natin. At ayun na nga, dumating siya, naka-uniforme pang trabaho. Ang galing, di ba? Naka-uniforme pang trabaho pero di pumapasok sa trabaho. Hindi ko sinabi na alam kong hindi siya napasok sa work dahil gusto ko pang alamin kung saan siya pumupunta during work time niya at kung tama ba ang hinala ko. Pagka-uwi namin sa bahay, pumunta agad siya sa kwarto namin, nag-iinarte na napagod daw siya sa work niya. Galing, 'di ba? Kinabukasan, as usual, hinatid niya ako sa workplace ko, pero ang hindi niya alam ay uuwi din ako dahil gusto kong malaman kung tama ba ang hinala ko sa kanilang dalawa ni Marco. Ayan na naman, ahas na naman. Pagdating ko sa bahay, nakalock pero syempre may susi ako. Kinabahan, dahan-dahan at maingat kong binuksan. Pagbukas ko, nakapatay lahat ng ilaw. Unang pumunta ako sa kwarto ni Marco pero walang tao. Sunod akong pumunta sa kwarto namin ni Christian at ayun na nga. Hindi ako nagkamali. Ang galing. Sa kwarto pa talaga namin. Nakita ko silang nakahiga sa kama namin, hubot-hubad, magkayakapan at mahimbing na natutulog. Sobrang sakit, of course. Kita mo naman, di ba? Jowa mo with your friend sleeping together in one bed. Pero alam nyo kung anong ginawa ko? Kumuha lang naman ako ng timba. Nilagyan ko lahat ng malamig na tubig galing sa ref at binuhos ko sa kanilang dalawa. Gulat na gulat silang dalawa at ang sabi ko, pasalamat kayo at hindi mainit na tubig ang binuhos ko sa inyo. Pinagkatiwalaan ko kayong dalawa pero anong ginawa nyo? Lumayas kayo dito, nagmamakaawa pa si Christian pero sa huli, napalayas ko silang dalawa dahil nilabasan ko sila ng kutsilyo. Naging ano na. Parang gustong manaksak na. Natatawa na lang talaga ako tuwing naalala ko nangyari sa akin. And I'm thankful to God kasi nilayo niya ako sa walang kwentang lalaki. Sa best friend ko, kunwari na ahas pala, at ipinakilala niya ako sa partner ko ngayon na sobrang faithful. Oo, wala na akong balita doon sa dalawang mokong dahil almost 5 years ago na yon. Wala na akong pakay sa kanila. Ha 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 ha. Ikaw, Ken, anong say mo? If you are in the shoes of Jefferson na nahuli ang dalawang pasneya, Diba? If mangyari sa amin yun dito, pet. So si Tope yung friend. Oo, diba? Magkaroon ng situation na gano'n. If makita ko siya, na buto-bad, nakayakap pa, my God. I really don't know what to do. For sure, masakit. Pero, kasi I'm a person talaga na very emotional. Baka iiyak lang ako, di ba? Kasi we have our own naman how to deal pain, di ba? So, ang sakit nun ha. Hindi ko nga ma-imagine na paano niya na i-handle, di ba? Very live. Nasa heart pa niya yung ganong situation. Correct. And yun lang, parang i-handle na parang sa pelikula lang yung peg. Pero kung in real life talaga yun, it happens to me. Diba? Sobrang sakit nun. I'm not sure, baka mababaliw ako ng isang araw. Diba? Someone na I really love, tapos malalaman ko. Something para sila ng friend ko.
Mm. Diba? It just, it's very sad lang na na-experience nyo ng ganyan. Na-experience niya yung Mm. ganitong situation. And Very hopefully, sad, correct. oo, diba? Hopefully, hindi na to mangyari ulit sa kanya. And huwag naman sanang mangyari sa atin, diba? Mhm. Kasi puputulin ko talaga Puputulin mo titi, no? Ganon. after Mm. after one day. Mm. Mm. Correct, correct. Well, ayun, sabi dito sa comments, so si Jefferson daw, si Jeff, si Christian, si Christian, si Marco, si Ginoo. Punyeta. Grabe character naman to. Anyway, ba't nadamay na naman ako? Ayun, sige, sabihin natin na napakalaking sampal sa katotohanan yung nangyari kay Jefferson, no? It's a betrayal on so many levels kasi nga may partner siya na sobrang trust niya and then may help siyang tinulungan. And then anong ginawa? Ayun, pinagtaksilan. So, yung pagbuhos ng malaking malamig na tubig is a total boss move actually. Parang ayun tama nga yun yung parang pang ano talaga no pang teleserye na kung hindi lang ako Diba? kung masamang tao lang ako mainit na tubig na binuhos ko sa inyo parang ganun. Oo. So he's very empowered with that rage and a direct response to their deceit kumbaga. And then good thing and glad to know na si Jefferson ngayon has is now with someone faithful already and moving on and thriving. And ayun lang, may mga ganong kwento talaga no na nahuli pa talaga sa mismo or sa akto na nakita. Okay, sige, tingnan natin ang mga message nila. Ba't nadamay naman ako? Ito. To be honest, if ako yung nandun, I will just leave the house muna with no comments and anything because as they say, silence is best revenge you can have by making them anxious on what is really on your mind. Yeah. Pwede din yan, yung parang Cywar or ganon. Kung ako yan, dumiretso agad ako sa Sikihor and sila na bahala sa kanilang dalawa. I want revenge. So parang ano yun papakulam. Ang sakit naman nun, Jefferson. Kung kay ate mong Ken, nangyari nun, baka nasa Malate na kami nagsasaya. Totoo ba, Ken? True. Yeah, so true. Sige, sabi naman ni Anger, to Jefferson, high school classmate mo lang yon pero pinatuloy mo agad. Para kang kumuha ng batong ipinukpok mo sa sarili mo. I won't blame you for being kind and helpful. Mabuting ugali yan. Pero tandaan mo, trust is earned, not given. Just because of shared history. Tama naman. Hindi porket kilala mo siya noon, kilala mo rin ngayon. Matuto kang kilalanin ulit mga tao kahit pa dati mo silang kakilala, mag-set ka ng boundaries, huwag mong hayaang matakpan ng kabaitan ang pangangailangan mong protektahan ang sarili mo kasi sa huli, pag nasaktan ka, hindi mo rin sila masisisi ng buo, ikaw din ang nagbukas ng pinto. Kindness is good but wisdom will save you. Ay, of course. Galing ni Anger doon. Bakit mo bubuhusan ng tubig? Kung ako yan, kukunan ko ng tig-3 hibla ng buhok. 3 lang, hindi ba sabunutan hanggat maubos lahat. Of course. Oo. Well, tayo naman sobrang natin, no? Sobrang fatal or ano. Mm-mm. Anyway, sige. So this is Jefferson. Sige, ikaw, Ken, for letter from Goddess of Loyalty. Eto, galing to kay Sean. Dear Daddy J, ako po si Sean, hindi ko tunay na pangalan. Nais ko lang sana ibahagi ang aking feelings na pang matagalan. Daddy J, natatakot po akong ipagtapat sa taong to ang aking tunay na nararamdaman. Mahal ko po siya, Daddy J, ngunit iba ang gusto niya at hindi ako, kaya hanggang sulyap na lang ako sa kanya. Kung inyong itatanong kung sino ito, siya ay si JC ng Bacardi 1. Hala, sino si JC? Sige, go. Kilala mo to? Tinatawag? Siya kumamaya. Okay. Na tinatawag nilang petit. Pero sa puso ko, siya ang pinakamaganda at mabait na nakilala ko at nais kong
malaman niya na ako ang tunay na nagkakagusto sa kanya. Hindi hindi ang taong Magugusto. nagugustuhan niya. Hindi yung taong magugustuhan niya, yun lang po. So yung kanyang advice na dito is wala naman. Mhm. Wag natin itong advice na Oo, wala ka nang magawa, girl. Joke lang. Wala nang diba? Hindi magawa. ikaw yung gusto. Wag ka na Ah, mag-inarte. parang balak pa niyang mang-agaw, no? Parang Diba? Gusto na siya. joke lang. Parang Diba? Charot. kulang na lang Charot niya lang. sabihin Daddy J, paano po mang-agaw? Diba? Oo. Baka yun talaga yung gusto niyang advice. Joke lang. Hindi naman. So, ayun, Diba? we don't tolerate that behavior, no? Like, yung maging Yes. masaya na yung Oo. tao sa iba tapos aagawin natin. Hindi naman. So, what we should do, Diba? what you Oo. should do instead is find a better partner or let's say maybe another option or let's say thank you next kung sino man dyang available Diba? and Oo. pwede na match sa criteria mo, na match sa standards mo, 'di ba? Oo. Ayun. For context, si JC, I'm not sure. I think nakasama mo na si JC sa El Tubo. Ah. Siya yung mahaba yung buhok na tinatawag nilang petite. Yeah, siya Ah. that's Okay. JC from Pinya 1. So, eto na naman, my God. JC nakaka 2 points na. So, si Ken 0 pa din hanggang Oh. meron kay JC. Inis. Ay, ganon. Jason, suppose. Napakagandang babaeng naman to. Sana all. Oy, ipaabot nyo to kay Diba? JC, Oo. Well, ganun talaga eh. Appreciation is in various forms and shapes. And then nag-match sila. I mean, itong si taong to, si Sean, appreciates JC and then go. Pero si JC, may ibang gusto or may iba siya ngayon? Pagkakaalam As mo. far as I know, Chismis. may iba rin siyang gusto. Pero available siya technically. Oo. Ay, hala. So, technically, naman so siya. pwede. So technically, Wala naman. wala pa naman. Okay, hindi pa naman official, go lang. If ako sa'yo, ganito, ibahin ko yung advice ko. Ibahin pala. Wala naman palang agawan na mangyayari. Hindi Oo, naman diba? official. Eh di pwede. Pwede niya i-reach out. O, ayun, first move. Chat, add friend. Tapos, kilalanin. Okay. Ganun, mapapasayo pa si JC, di ba? Ang haba ng hair. Oo, diba? Malay Oo. mo, diba? What if? Tinatawag, Or what if? tinatawag pala siyang petite. May washing machine din ba yung bibig niya? Yung gumagano. Joke lang. Natawa ako kay Petite sa Vice. Mala washing machine yung experience ng baby. Di ba? Washing machine. Okay, sige. Sana makaabot to kay Petit, no, para alam niya na may nagkakagusto sa kanya secretly. Si Sean. Anyway, let's move on to letter number 10. Okay, second to the last na. From Baby Ken. Baby Ken daw. Ay, hindi ba to ikaw ulit? Kasi baby boy, baby J ka eh. Tapos Ken. Okay ha, ikaw Ken na. Sige. Sa akin yan. Ay hala, nabasa ko to kanina, putik. Charot. Sige go. Ang pamagat ng letter ni Baby Ken ay buhat. Ano ba to? Buhat na nililift, binubuhat, or buhat na ibang meaning. So let's see. Ito ang aking wild confession. Nag-work ako sa isang family company. Ken, i-mute ulit, sorry. Nag-work ako sa isang family company at isa ako sa mga nasa higher officer than this guy. Let's call him Ren. Okay, si Ren. Isa siya sa mga workers na almost daily at need mag-report sa office. Okay. Si Ken, nasa family company niya and then may nag-work sa office nila, si Ren. One time, nagka-problema siya sa salary niya, lumapit siya sa akin para magpatulong. And dahil sa ginawa kong tulong sa kanya, naging close kami. Alright, parang ginawang,
opportunity. Every time na may kailangan siya sa office sa akin muna siya nagtatanong at humihingi ng advice sa gagawin. Naging magka-chat kami halos araw-araw, nag-aasaran, and for a fact na hindi niya alam, bisexual ako. In short, tropang lalaki ang turing ni Ren sa akin. December 24, 2022, wow, Christmas Eve. Ako lang, mag-isa sa bahay kasi sa Manila, magpapasko pamilya ko at ako lang naiwan. Maaga silang umalis kaya nung gabi sinubukan kong imbitahin si Ren sa bahay. Mabilis siyang umoo kasi gusto din naman niyang mag-inom. So silang dalawa lang 1 hour biyahe mula sa kanila papunta sa amin. After niyang makarating, nag-inom kaming dalawa hanggang malasing at makatulog na. Sa kwarto ko siya nakatulog. Magkatabi kami kasi sa room ko lang or ang room lang ang bukas. Yung room ko lang ang bukas nun. Nung madaling araw na, hindi ko napigilan ang sarili ko na yakapin si Ren. Pero gising pala siya. Oy, tulog-tulogan. Inalis niya ang kamay ko. Medyo nahiya ako. Pero ewan ko, gustong kong may mangyari sa amin nung madaling araw na yon. Kaya niyakap ko siya ulit. Pero nagulat ako nung yung kamay ko pinasok niya sa loob ng brief niya. Daddy Rube! Oh, joke lang. Daddy, kantot mo ba, Daddy? Kaya nahawakan ko ang matigas na pala niyang ice candy. Ayun, nilaro ko yon hanggang sa dinilaan at isinubo ko ang ice candy niya kasama ang dalawang jelly ace. Jelly ace talaga yon term. So malambot Sarap na sarap siya. Ang lakas ng ungol niya. Iniba ko ang pwesto namin at dumapa ako para ipasok niya sa back door ko ang ice candy. Grabe naman yung mga terms niya. At ipinasok nga niya habang sinasabi niya na bakla ka pala sir pero tuloy lang siya sa in and out. Nagulat ako nang pinatayo niya ako at pinaibabaw sa kanya. O ayan na. Inupuan ko ang ice candy niya habang nakabuhat. So ito pala yung pamagat na buhat. Nakabuhat siya sa bewang ko at patuloy na siya sa pagtaas baba sa akin para mag in and out. Sobrang sarap na sobrang sakit dahil siya ang nakauna sa back door ko. Ramdam ko bawat in and out na napupunit ang back door ko. Sobrang ungol siya hanggang sa lumabas na ang Milky Way sa loob ng backdoor ko. Nung umaga na, nakadalawa pa kami bago siya umuwi. O, diba? Pak! So, 3 rounds. Inulit niya sa akin na hindi niya akalain na bading pala ako at first time lang daw niya sa bading. Kasi nga daw, L na L daw siya sa akin. Libog na libog. Nakayakap pa din ako sa kanya habang ang isang kamay ko nilalaro ang ice candy niya. Akala ko ito ang huli pero nasundan pa ito. Wow! Ganda mo, girl. Nasundan at minsan siya na ang nag-chat sa akin. Pak! Para pasukin ang backdoor ko. Hala! Feel ko, kilala ko to. Minsan pa nga nagbayad kami ng hotel nung inulit namin. O, pak! Dami nakadami si mama. Sa maniwala kayo sa hindi kami magjowa at lalong hindi ako nagpagamit sa iba dahil siya lang ang una at hanggang ngayon. Although alam kong lalaki siya at may jowa na pero nauulit pa din hanggang ngayon. Lulu! We're using protection naman po and paborito niya ang nakaibabaw ako at binubuhat niya para mag-in and out. Parang ginaganon siguro. Ay, Diyos ko. Okay. Wala siyang tanong. Nagkwento lang siya. Gusto niya ng inggitin. Nang inggit lang. O, may kangkong daw lumabas. Diba? Hindi, eto. Diba? Sana kung Bini member man to na may company, sino kaya to? Yon yung clue. Feel ko si Ken, may company sila. May company kayo, no? May kumpanya ako pero hindi sa amin. Ginamit yung sir, kasi ikaw may-ari ng company. So, bembang. Kakaloka. Tulog-tulogan. As in,
Yun yung pwede kong magawa pag tulog-tulugan. Ay, nako, nang inggit lang siya anyway. Pero yeah, thank you for trusting Daddy J and Ken with your wild, and of course this community for your wild confession. So your story, it's unexpected, especially the connections, the intense passion. Ang galing ng pagka-story niya actually. Medyo na ano tayo, especially siguro dahil kapag mga kalibugan, no, madaling nakukuha na absorb ng utak natin. But yeah, kahit hindi man sila magjowa, at least yung relationship nila with Ren is very intimate. Pero doon lang ako nababahala na si Ren may jowang babae, 'di ba? O kailangan, I don't know, siguro yon best is if you step back and then try to check then with Ren kung ano ba sila ng jowa niyang babae, and then bakit patuloy sila nagkikimihan. Or pwede rin, siguro in the background, yung jowa niya pwedeng front lang, pero bading talaga siya, 'di ba? Kasi based sa experience, hindi naman based experience, but based sa knowledge ko, kapag mga straight kasi, once is enough or twice, pero yung paulit-ulit, straight pa ba yun? I don't know. Okay, basahin natin yung yung Yun yung comments malaking nila. question. Kasi December 24, di ba? Tapos dito, December, buntik na mag-December 12. Daddy Roo. Daddy Room talaga. Daddy Room! Ano ba? Mag-brief ka na! Tama ka na, Ken. My God. Okay, anyway. My God. Pa-repair mo na lang backdoor mo. Anong flavor kaya ng ice candy? Ay, sana fruit cocktail. Anyway, sana all binubuhat. What if no binubuhat tapos si Petit? Ay, joke. Okay. Go, Ken. Last letter. So, ito na. Our last letter from Brandish. Go. Okay. Hi, Jeff and Ken. Gusto ko lang magbahagi ng aking storya. Isa akong member ng GC natin na kung i-describe niyo ako yung taong tahimik, observant, at isang masiyahing tao. Marami na rin akong nakakasama sa GC lalo na sa inuman. Minsan na rin nagkagusto sa member ng GC ngunit hindi pinalad at napunta rin sa iba. Masaya naman ako kahit nakita ko na masaya siya sa iba at nakita niya yung para sa kanya. Nakakalungkot lang ding isipin na bakit sa iba ay nagiging masaya sila at bakit sa akin hindi. Wala naman akong nagawa na mali or ikakaayaw niya sa akin at naging open din ako sa kanya. So yung advice na need niya is, ang tanong ko lang po ay, dapat po ba akong mag-guilty sa sarili ko kasi hindi ko nabigay yung best ko para maging kami? Parang medyo somehow relatable siya. Di ba? Nakaka-relate. Sige, go. Parang ito na. So ito na. Okay, go. Ito na nga. Ito na nga. Baka ikaw to. Diba? Hindi naman. Di ba nga? Nung minention ko yung totga ko dito, nakakainis. Yes. So, Di ba? So, eventually yun naman yung nangyari. Di ba? We've tried. So, yung question niya kasi dito, ni Branded is, tawag doon, dapat ba daw siyang mag-guilty kasi hindi niya binigay yung best niya. Well, it really depends naman sa situation nilang dalawa. Di ba? If pino-pursue siya, ano ba yung level ng binibigay niya? Di ba? Baka mamaya, parang feeling niya pino-pursue pero kinakausap niya lang pala. Di ba? I think if kung ganun, if you want someone, the best thing na you can do is to confess, di ba, sa kanya, para at least alam ng isang party. Yes. Na, ay, okay, gusto mo pala ako. And then you know kung i-reject ka or hindi. correct. Grabe naman yung advice ko. Parang kayang-kaya kong gawin sa sarili ko. Kaya mo yan. Kasi nagawa mo na, di ba? Nagawa mo naman. But anyway, yun lang naman. Okay. Hopefully sa mga next relationship niya, if, yun din, just like sa na-advise din kay Ganda lang
episode, di ba, there's nothing na kailangang baguhin sa sarili niya, di ba? Mhm. Just be yourself kasi baka mamaya maging ibang tao ka na, yung hindi na yung authentic you, Correct, di ba? correct. So, yun lang. Hopefully, sa next relationship niya, um, mas lalo niyang ipakita yung motive niya sa isang guy. And yun, baka naman, di ba? Baka naman makita niya yung para sa kanya. Go Brandish, go na. PM mo lang ako. Ay, ikaw pala. Char, Yes. char, Ayun, maganda yung take mo on that, Ken. So, kaya hindi na ako magdagdag pa kasi, well, it came from experience. So, ikaw yung nakakaalam nun. Oh. Alright, sige. Sabi naman ng mga people natin, yung previous na letter sender nagpapalaway lang daw. Kaya ang daming mga nagpapatease ngayon. Oh, 'di ba? Sa totoo. Parang sinampal ng katotohanan yung mga single na walang kanto. Charot, sorry lang. Okay, sige. I guess we're good. Actually, overtime na tayo kaya nag-alarm daw. Yes. Sige, Ken. I know being the head of events, alam mo yung mga upcoming events natin tomorrow and then yung tomorrow night after party. So, you might wanna share that. Well, of course, Beanie, to our Yes. watchers, to our Yes, remaining watchers, watchers. we are inviting you, everyone, to join sa ating Love Laban Pride March. So, bukas yan sa UP Diliman. Yes. So, halina't sumali sa March Parade. Assembly time is 1 p.m. Don't forget, it's 1 p.m. Parade starts at 2:30 p.m. At ako, si Easy and other officers will be at the venue at ng 11 a.m. Don't forget, meron po tayong booth. So, if maaga kayong makarating, please visit our booth number 24. 24. Okay? Booth 4. So, make sure na makaka-visit kayo sa booth kung maaga kayo. So, within Akad Oval, malapit sa assembly area natin, Cluster 6 sa Osmeña Avenue. And of course, party all night at El Tubo Kitchen Bar, 10 Yes. p.m. Ha? So everyone is invited. Contribution po natin is only 400 400. pesos. Okay. Yeah, see you there. See you there. Yeah, see you there, Ken. See you there, mga kabini, Mama Easy and the rest. So, kita-kita tayo dun sa lablaban sa Diliman and also sa after party dun sa El Tubo Kitchen and Bar. So, once again, guys, tandaan, not all red flags come with warnings. Minsan dumarating sila sa form ng cute emojis and late night messages. Not all green flags are also boring. Minsan yung tipong tahimik lang. Minsan ganda lang. Pero laging may dalang yakap and aftercare. So this has been Daddy J. And thank you, Ken, for joining. Thank you, Beanie community, for joining the episode 4 of Dear Daddy J Presents Real Letters, real talk, and real love. Till next time, guys, episode 5 natin. It's all about dirty little secrets. So stay horny, stay healing, and wag masyadong pa-fall kung red flag ka naman. So thank you, guys, once again. Good evening and bye-bye. Thank you. Thank you, Thank everyone. you. Bye-bye. Thank you, Ken.